Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang labanan ni Haring David, ang labanan para sa pagsakop ng Jerusalem. At dahil dyan, nandito tayo ngayon sa lungsod ni David para makilala kung sino ang mga kaaway niya at para rin maglakad sa parehong lagusan na nilakaran ni Haring David. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Doon sa itaas, makikita natin ang mga labi ng palasyo ni Haring David na may humigit kumulang 3,000 taon na ang tanda. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Dahil gusto nating malaman kung sino ang nakatira at sino ang namamahala sa Jerusalem bago dumating dito si Haring David. Dahil dyan, babalik tayo sa nakaraan at papasok sa ilalim ng lupa ng lungsod ni David para tuklasin ito. Sumama kayo sa akin dahil malaking pakikipagsapalaran ito. Ang mga naninirahan dito sa Jerusalem noon ay isang lahing Kananeo na tinatawag na mga Hebuseo at sila ay mga pagano, ibig sabihin, sumasamba sila sa maraming Diyos. At dito, sa mga paghuhukay ng mga arkeologo, maraming natagpo ang mga bagay mula sa kanila, kabilang na ang mga larawan at eskultura na kanilang sinasamba. Pero ano nga ba ang ginagawa ng mga taong ito dito sa lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga lahi? Sina Abraham, Isaac at Jacob ay nanirahan dito, sa lupang ipinangako. Ngunit, noong panahon ni Jacob, nagsimula ang isang matinding tagtuyot at napilitan ang pamilya na pumunta sa Ehipto. Dumating sila sa Ehipto bilang isang pamilya, isang malaking pamilya, pero pamilya pa rin. Ngunit, pagkatapos ng 400 taon, naging isang napakalaking bayan sila. Palalayain ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin, maglalakbay sila ng 40 taon sa disyerto at babalik sa lupang ipinangako. Pero ang lupa, sa lahat ng panahong iyon, hindi na natiling walang laman. Dumami rin ang mga Kananeo. At dahil dito, ang bayan na pinamumunuan ni Josue ay kailangang muling sakupin ang bawat lungsod, isa-isa. At kukunin nila ang teritoryo at hahatiin ito sa 12 tribo. Pero ni si Josue o ang tribo ng Huda ay hindi nagawang muling sakupin ang lungsod, gaya ng nakikita natin sa bahaging ito. Hindi nagawang paalisin ng mga anak ng Huda ang mga Hebuseo na naninirahan sa Jerusalem. Ito ay dahil ang mga Kananeo, ang mga Hebuseo na nakatira rito, ay may malalakas na kuta. Ngayon, gaya ng sabi natin, papasok tayo sa ilalim ng lungsod para mas makilala ito. Tara! Mga siglo matapos ni Josue, dumating dito si Haring David at sinubukang sakupin ang lungsod ng Jerusalem. Matagal nang sinubukan ng mga tao ng Israel pero hindi sila nagtagumpay. At ang hari ng Hebuseo, nang marinig niya ang mga plano ni Haring David, literal siyang natawa at nagsabi, "Wala kang kahit anong pagkakataon na masakop ang aming lungsod." At umalis si Haring David, kasama ang kanyang mga tauhan, patungong Jerusalem laban sa mga Hebuseo na naninirahan sa lupaing iyon. At sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito dahil pati ang mga bulag at pilay ay magpapalayas sa iyo," na ang ibig sabihin ay hindi makakapasok si David dito. Paano kaya nagkaroon ng ganoong katiyakan ang Haring Hebuseo na hindi magagawang sakupin ni David at ng bayan ng Israel ang lungsod? Ang dahilan ay narito mismo sa likod ko. Tingnan ninyo ang napakalalaking pader na itinayo nila. Ibig sabihin, napakasiguro ng lungsod. Alam din natin ito mula sa mga ulat noong panahon ni Josue. Nang dumating dito ang mga espiya, bumalik sila at nagkwento na ang lupain ng Israel ay may mga lungsod na napapaligiran ng matitibay na pader na abot hanggang langit. Siguradong para sa mga tao noong sinaunang panahon, ang mga pader na ito ay parang talagang umaabot sa langit. Pero alam ng mga Hebuseo na may kahinaan sila, at iyon ay ang bukal ng tubig, ang bukal ng Gihom,
dahil ito ay nasa labas ng lungsod ng Jerusalem. Kaya, nagtayo sila ng isang bahagi ng pader na umaabot palabas mula sa mga pader ng lungsod at sinakop ang bukal ng tubig na iyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng tubig sa loob ng lungsod at hindi madaling makukuha ng sino mang gustong sumakop. At iyan mismo ang nakikita natin dito sa likod ko. Itinayo ang napakalaking pader na ito para protektahan ang pinagkukunan ng tubig at makikita ninyo na mayroon pa ngang silid para sa mga sundalo. Kung mababalatan natin ang pader at silipin sa loob, makikita natin ang pinagkukunan ng tubig. Si Davi ay narito, sa labas ng mga pader ng Jerusalem, at gustong-gusto niyang sakupin ang lungsod. Pero gaya ng sinabi natin, napakatibay ng lungsod at ang hari ng mga Hebuseo ay nagtitiwala na dahil sa mga pader, hindi magtatagumpay si Davi. Pero si Davi ay may buong pananampalataya sa Diyos at alam niyang magtatagumpay siya. Pero ang tanong ay, paano lalabanan ang isang napakalaking pader? Alam ni Davi na laban sa mga pader ay wala siyang laban, kaya kailangan niya ng ibang plano. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mga sundalo na ang unang makakapasok at makakasugat sa Hebuseo ang magiging bagong pinuno ng hukbo. At si Joabe, anak ni Zeruya, ay kusang loob na nagboluntaryo na maging unang papasok at sasaktan ang Hebuseo. Ilang taon bago nito, walang sino man sa bayan ng Israel ang gustong lumaban kay Goliath. At si David nga ang siyang kusang loob na nagboluntaryo para sa napakalaking misyong iyon. Ngayon, tinatawag niya ang isa pang sundalo para mamuno at kusang loob na lumaban sa mga Hebuseo. At si Joabe ang tumanggap ng misyong ito. Pero muli, paano nila masusakop ang lungsod? Napakalalaki ng mga pader, ngunit napansin nila na may paraan kung paano pumapasok at lumalabas ang tubig sa lungsod. Ang bukal ay nasa loob ng mga pader, ngunit kailangang lumabas ang tubig dahil ang pagsasaka ay ginagawa sa labas. Kaya kung lumalabas ang tubig mula sa lungsod, may paraan para makapasok doon. Sa pamamagitan ng parehong tubo na iyon. Ang tawag dito sa Biblia ay chinor, na ibig sabihin ay tubo. Kaya sina Joabe, Davi at ilang mga sundalo ay pumasok sa tubo ng tubig ng mga Hebuseo para magsagawa ng isang sorpresang pag-atake. At ngayon, ang gagawin natin ng magkakasama ay papasok tayo sa parehong tubo na iyon. Literal na susundan natin ang mga yapak ni Haring Davi. Handa na ba kayo? Sabay nating aatakehin ang Jerusalem. Dito natin makikita ang pasukan ng lagusan na na-restore na. Pero ang loob nito ay 100% orihinal. Tingnan nyo, ang galing. Naglalakad tayo sa chinor, ang sistema ng tubig na itinayo ng mga Hebuseo dito. Dito pumasok si Haring David. Ito ang daanan kung saan pumasok sina Joabe, Haring David, at ang mga unang sundalo para sakupin ang Jerusalem. Siguradong kinailangan ng matinding tapang para dumaan dito sa isang napakasikip na lugar. Hindi nila alam kung saan sila lalabas, pero kahit ganoon, pumasok sila dumaan dito at lumabas sa loob ng Jerusalem. Mahalagang ipaliwanag na hindi umaabot ang tubig hanggang doon sa itaas. Ang tubig ay umaabot marahil hanggang hita o baywang, depende sa bahagi ng lagusan. At ang lagusan ay lubos na madilim. Naglakad sila rito na may dalang mga sulo para magbigay liwanag sa daraanan. Naglalakad tayo sa isang lagusan na humigit kumulang 3,800 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, matagal nang umiiral ang lagusang ito. Noong dumaan dito si Haring Davi at kamangha-mangha kung gaano ito napreserba hanggang ngayon.
Si David, hari ng Israel, ay nabubuhay at nagpapatuloy. Si David, hari ng Israel, ay nabubuhay at nagpapatuloy. Ang lungsod ni David ay napakaganda. Nagsasaya sila. Halina't kilalanin ninyo. Mga kaibigan, dapat magpapatuloy kami sa lagusan pero may dumaan na cute na pamilya. Nakita nila kaming nagvi-video, kaya huminto sila at kinanta ang kanta ni Haring David. Nakakatuwang makita na konektado pa rin ang mga henerasyon sa Israel sa kanilang kasaysayan, lalo na sa kwento ni Haring David. Masaya na naranasan ninyo kahit kaunti kung paano maging dito at ano ang iniisip ng mga lokal tungkol sa lugar. Pero, tuloy tayo. Dahil doon ang tinahak ni Haring David. Tara na. Mga kaibigan, malapit na tayong matapos sa lagusang dinaanan ni David papasok sa lungsod. Tingnan ninyo dito. Ngayon, mga kaibigan, lumabas na tayo at narito tayo sa loob ng dating Jerusalem ng mga Hebuseo. Magsandaling katahimikan tayo. Naririnig nyo ba? Ang tubig mula sa bukal ng Gihon ay dumadaloy pa rin dito hanggang ngayon, lalo na dito sa ibaba. Baba tayo at alamin kung ano na ang lugar na ito ngayon. Ito ang parehong bukal ng tubig mula pa noong panahon ni Haring David at bago pa man ang panahon ng mga Hebuseo. Kamangha-mangha pa ring makita ang tubig na patuloy na dumadaloy dito. Ang lagusang ito na kinaroroonan natin ngayon ay itinayo ni Haring Ezekias. Mga 2,000 at 700 taon na ang nakalilipas upang maprotektahan ang lungsod mula sa pananakop ng mga Asiryo. Alam niya na ang lagusan kung saan pumasok si Haring David ay isang mahinang bahagi ng lungsod. Kaya, inilipat niya ang tubig mula sa lagusang Kananeo mula sa itaas na lagusan papunta rito. Tinakpan ni Ezekias ang itaas na bukal ng mga tubig ng Gihon at pinadaloy ang mga ito sa ilalim papunta sa kanluran ng lungsod ni David, dahil si Ezekias ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga gawain. Naalala niyo ba ang mga pader na nakita natin kanina na itinayo ng mga Hebuseo para protektahan ang bukal ng tubig ng Gihon? Ang pangunahing bahagi ng sistema ng tubig ay narito mismo sa likod ko. Isa itong lawa na puno ng tubig noon. At dito, malapit mismo ay kung saan nakapasok si Haring David para sakupin ang lungsod sa pamamagitan ng isang biglaang pag-atake. Ang malaking ipinagmamalaki ng Haring Hebuseo, ang kanyang mga pader at kuta, ay siya ring naging kahinaan niya. Sa ganitong paraan, nakapasok si David sa Jerusalem gamit mismo ang arkitektura ng mga Kananeo. At mahalaga pa ang lugar na ito sa isa pang dahilan. Dito pinahira ni Zadok at Natan ng langis si Haring Solomon, anak ni Haring David. Ito ay isang lugar ng siklo at pagpapatuloy para kay Haring David. Ang lugar kung saan niya sinimulan ang kanyang buhay sa Jerusalem at kung saan niya ipinasa ang trono sa kanyang anak. Si Haring David ang nagbigay ng pangalan sa lungsod bilang lungsod ni David, isa sa mga pangalang ginagamit pa rin hanggang ngayon. Makikita ninyo rito ang kanyang alpa bilang parangal sa kanya. At ang pangalawang ginawa ni Haring David ay gawing kabisera ng bayan ng Israel ang Jerusalem. Nangyari ito 3,000 taon na ang nakalilipas at nananatili pa rin kabisera ngayon. Ako at 9,000 iba pa
Nakatira kami sa lungsod ng Jerusalem ngayon, isang masigla, maganda, at puno ng kasaysayang lugar, at karamihan dito ay konektado kay Haring David. Dahil, walang duda, hindi magiging ganito ang lungsod kung wala siya. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil malaking tulong ito sa amin. Malaking halik, magkikita tayo sa susunod.